Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre sa mga banateros, banateras worldwide, shout out po sa inyo. And siyempre din sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana naman po ay kayo ay nasa maayos na kalagayan sa pamamalakad at sa pamumuno ng ating presidenteng bangag di umano. Okay, ito po ang magiging topic natin sa araw na to. Sa buwatang pamilya Marcos, kumpleto na. Matindi, no? Kumpleto na. Sino yung missing link? Ito na, pumuposisyon na. Ha? Yang sa buwatang Marcos. Sa buwatang pamilyang Marcos. Pantapat sa Duterte Block. Ba, tatapatan ng Duterte Block ha. Claire Castro, nadulas, takot si BBM humarap sa media. Debate, ito gusto ko to. Debate, Arnel Ignacio versus BBM. Resignation ng mga sekretary sulsol ni Lisa. Ay, idea ba ni Lisa yon? Yung pagre-resign, yung pinag-resign ng mga sekretary. O, ayan. Yan ang mga pag-uusapan natin sa vlog kong ito. Pero bago tayo magsimula, paalala lang po pagpasok pa lang, i-like nyo po agad itong video na ito. Napaka-importante po para sa akin yan. At higit sa lahat, mas importante pa, doon sa mga hindi ko pa po subscribe na po kayo. Paki-check nyo naman kung nakasubscribe na kayo dito sa channel ni Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Syempre, simulan natin dito sa buwatang pamilya Marcos. Kumpleto na. Nadagdagan pa ang mga pangalang lumulutang na posibleng maging Senate President. Ay, grabe, no? May pagtatalo na. Diba? Meron na nagpapahiwatig na gustong maging Senate President. Si Chis Escudero at saka si Tito Soto. Yan lang ha. May tanong ako sa inyo. Kung yan lang talaga ang magtatapat as Senate President, sino sa dalawa mas gusto nyo at bakit? Si Chis Escudero at si Tito Soto. Pero meron pang pangatlo. Umiepal. May gusto pa maging Senate President. Tingnan natin kung sino tong epal na ito. Sa ika-20 Kongreso, kasunod naman ang anunsyo ni Senador Bato de la Rosa na may binubuong Duterte Block sa Senado. Meron Duterte Block. Meron Tito Soto, meron Chis Escudero, tapos may Duterte Block. May marami nang posibleng mag-Senate President. Pero sino ito? Sino ito? Isa pang epal gusto maging Senate President. Balak bumuo ni Senadora Risa Hontiveros ng isang independent block. Si Risa naman, isa pang grupo, independent block. Nakatutok si Katrina Son. Sa gitna ng ugong ng pagpapalit ng Senate presidency sa pagpasok ng 20th Congress sa Hulyo, naglabas ng pahayag ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Nakaw! Pasok, Amy! Ay, naku si Amy Marcos. Ay, naku. Ay, may lutang. Ayon sa kanya, may mga lumapit sa kanyang mga kapwa-senador para himukin siyang sumubok maging Senate President. Kaya kita nyo nagpapahiwatig na to si Amy. Meron daw kumakausap sa kanya na gusto siyang maging Senate President. Noong dumausdos ka sa survey, Amy Marcos, nagdudumikit ka kay BP Sara at panay ang batikos mo dyan sa pagkidnap kay Tatay Digong. Tapos nung nahalal ka, ang unang bukang bibig mo
Imbis na ipagtanggol si Tatay Digong, imbis na ipagtanggol si BP Sara patungkol sa impeachment, imbis na kung anong proyekto, imbis na yung dayaan sa eleksyon ang unang lumabas sa bibig mo, ang unang lumabas sa bibig mo, merong kumakausap sa yung mga senador at gusto kang gawing Senate President. Trapong-trapo talaga to si Amy Marcos, di ba? Ay sabihin, Coach, sobra ka naman, no? Judgmental ka naman kay Amy. Siya naman ng kinakausap, hindi niya naman sinabing gusto niya maging Senate President. Kinakausap lang siya. Alam nyo, para sa akin, tingnan nyo itong mabuti. Dapat, nung kinausap ka pa lang, binara mo na. Teka muna, may delikadesa ako. Ayaw kong maging Senate President. Isipin mo yung kapatid ko, Presidente. Kamakailan lang, yung pinsan pa namin na si Romualdez, Tambaluslos, House Speaker. At posibleng siya ulit ang maging House Speaker ngayon. Tapos ako pa magiging Senate President? Nakakahiya naman yun sa taong bayan. May kahihiyan ako. May delikadesa ako. Ayaw ko maging Senate President. Over my dead body kasi may kahihiyan ako. Hindi makapalang mukha ko. Di ba? Dapat ganun ang reaction mo, Amy. Saan ka naman nakakita na ang presidente ay kapatid at ang kapatid, Senate President? Si Tatay Digong kung yan, babarahin kayo. Doon pa lang sa reaction mo pa lang kitang-kita na Trapong-trapo ka. Dapat yan, una, sinoplak mo agad. Kung malinis ang puso nitong si Amy Marcos, dapat sinoplak niya na yan Hindi, pakilagay sa comment section, Lagay nyo, tama ba ako? Dapat may delikadesa to si Amy? Dapat hindi niya binara. Hindi niya dapat in-entertain. Dapat para binara niya. Hindi niya in-entertain yung gusto siya maging Senate President. Ang bira, kakahiya naman kayo mga Marcos talaga, Hindi niya tinukoy kung sino ang mga kumausap sa kanya. Nauna nang lumutang ang pangalan ni Senator-elect. Kasi alam mo sa akin, hindi na importante kung sinong kumausap sa kanya. Dapat yung reaction mo ang importante. Sinupalpal mo na. Okay lang si Tito Soto, okay lang si Chis Escudero Pero ikaw, ano yan? Papantapat nyo sa Duterte Black? Ano yan? Ako talagang nabubuo yung isip, yung sinabi sa amin ni Tatay Digong. Personally, sinabi sa amin sa Banateros yan. Ayaw niya nung PI. Dahil uupo ang mga Marcos ng pangmatagalan pag nabuo yung PI na yan. Then here you are, Amy. Parang bumubuo kayo ng triangle opens. Bongbong Marcos, Senate President, Amy Marcos, House Speaker, Tambaluslos. Mahiya naman kayo talagang mga pamilyang Marcos. Tito Soto na siya raw hahamon sa liderato ng kasalukuyang Senate President Chis Escudero. Kinumpirma ni Senator-elect Erwin Tulfo ang panliligaw ni Soto at Escudero para... Yan, nagliligawan na. So, yan ang maugong ngayon. Okay? Sana naman hindi na umeepal to si Amy. Kaya nga tinanong ko kayo kanina kung ang pagpipilian lang ay si Soto at si Chis Escudero, kanino kayo? Lagay nyo dyan. Kay Soto ko as Senate President. Kay Chis Escudero ko as Senate President. Ganon, lagay nyo dyan. Para makuha ang kanyang suporta. Pareho raw siyang inimbitahan ng dalawa para personal na makausap. Kinausap niya ako. Sabi niya, nagpahiwatig naman talaga siya na gusto niya tumakbo as Senate President. Sabi ko, sige boss, pero hindi pa ako nag-commit. I did not make any commitments.
Ganun din kay Senator Cheese, nung tinawagan ako ni Senator Cheese, sabi ko, sige po, I'll listen. Dagdag niya, mahaba raw ang naging pag-uusap niya at ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo ukol dito. Nag-usap kami ni Senator Raffy, mahaba-habang diskusyon namin kagabi. May gusto siya, dalawa lang naman yan eh. Anong gusto niya? Babae? Joke lang, joke lang. Senator Cheese at saka Senator Soto. So, nag-usap kami. Sabi niya, ito yung gusto ko. Nauna nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na nakatanggap rin siya ng text mula kay Escudero tungkol sa issue. Ang posisyon ng Senate President ang ikatlong pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Malaking usapin din ito ngayon sa gitna ng nakaumang na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagugulong na sa pagbabalik na Yan, napaka-importante niyan, no? As Senate President, dapat ay may yung patas. Sa akin lang yung patas, no? Kasi baka sabihin nyo bias ako. Hindi, kasi ako sa tingin ko talaga wala talagang kasalanan si Amy. Hindi siya dapat talaga ma-impeach. Kung ang basihan natin yung kanyang death threat, napakaliwanag naman kung papatayin siya. Kung ang basihan naman natin yung confidential funds, mas malaki pa ang confidential funds ni Marcos. So, this is public knowledge na talaga naman pinupolitika siya, no? Pero dapat ang pagpili mag-iingat po sa pagsuporta ang Duterte Block na yung talagang hindi kayang diktahan ng Marcos. Yung hindi i-impeach si BP Sara. Hindi yan pagiging bias. Kasi lantaran namang pinipolitika lang ang mga Duterte. Alam ng lahat yan. Kahit grade 2, alam yan. Ang hindi lang nakakaalam yan, yung mga talagang panatiko at saka yung mga bias. Pero kung ikaw ay talagang tapat, alam mong walang kasalanan si BP Sara. Yes, she is not perfect. Pero yung mga reklamo sa kanya sa impeachment, alam naman nating walang katotohanan. No? So, sa pagpili nyo dyan kay Chis Escudero at saka kay Tito Soto, sino ba dyan yung talagang magiging patas at hindi kayang hawakan ni Bongbong Marcos sa liig, ni Romualdez sa liig, ng pera sa liig, ng kapangyarihan sa liig? Yun ang importante dyan. No? Pero wag si Amy. Wag si Amy. Nakakadiri na tayong Pilipinas. Kung ang ilalagay nyo pang mga senador si Amy, mahiya kayo sa buhay ninyo, ha? Ang sesyon sa Hunyo. Si Senator Riza Ontiveros naman, sinabing kung ang Duterte Block ang lalabas na minorya sa Senado, bubuo siya ng ikatlong grupo ng Independent Block kasama sina Senator-elect Bam Aquino at Francis Pangilinan. Bubuo siya ng grupo, 3. Independent Block. Tawagin mo na lang yung 3 sabaw. Sabaw-sabaw. Eto si Kiko, isipin mo, nanalo to kung umigop ng sabaw na hindi naman nahigop. Kumain lang sa kaldero, pambira. Ito si Bam Aquino, isa pa tong walang alam eh. Naging Aquino lang yan eh. Bumuo kayo. Ako, suggestion ko lang to ha. Suggestion lang ito ha. Wala tayong pinagbibintangan. Suggestion lang to. Suggestion. Riza Ontiveros. Buo kayo ng grupo na kukontra sa komunista. Yung tunay na lalaban sa CPP-NPA. Yan ang magulo sa bansa natin eh. Yan bang mga kasama mo lalaban sa CPP-NPA? Okay. Hindi, sige, buhay mo yan. Karapatan mo yan eh. Bahala kayo sa buhay ninyo. Naguguluhan ako sa mga taong hindi marurunong bumoto. Hindi ko alam kung binoto nga ba ito ng mga tao o makina bumoto rito sa dalawang ito. Paano nanalo pa ito? Di ba kayo nag-iisip? Aga-aga, iniinit yung ulo ko. Wala po akong planong... Huwag ka magpapopo. Hindi ka malinis. Magantay ka lang. Sabi nga ni BP Sara, ano yun? Yung may saba-saba. Basta yun. There will be a time of reckoning. Sisiguraduhin mo na hindi ka nagpapabricate
ng ebidensya, Risa Hontiveros. Siguraduhin mo. Ha? Hindi tayo nagbibintang. Pero pag nagpapabricate kayo ng ebidensya, asahan ninyo, lalabas at lalabas at lalabas ang katotohanan. Wait lang kayo. Tumali sa isang Duterte block. Kung makukuha nila yung label ng minority, may option pa rin po ako or kami kung magdesisyon po kami tatlo na lang isang naman kayo. independent block na magpapatuloy talaga sa pag-check and balance, magpapatuloy sa pag-fiscalize, at pati sa labas ng Senado, magpapatuloy sa pagbubuo ng oposisyon. Paano kayo naging oposisyon? Hindi nyo nga kine-question yung pag-kidnap kay Tatay Digong. Hindi nyo nga kine-question yung flood control projects. Hindi nyo nga kine-question yung mga maling gawain ni Bongbong Marcos. Paano kayo naging oposisyon? Oo lang kayo ng oo. Nagagamit pa nga kayo sa kalokohan ni Marcos eh. Anong ginawa nyo sa KOJC? Tandem-tandem kayo. Oh. Anong ginagawa nyo sa mga Duterte? Paano oposisyon? Kampi-kampi kayo, kinakain ninyo, suka ninyo. Apaka-plastic ng babaeng ito. Apaka-ipokrito. Ipokrita. Santo-santita. Sa Duterte at kina Presidente. Para sa GMA Integrated News. Yan. O sige, next topic po tayo. Ito, next topic natin. Claire Castro, nadulas. Takot si BBM, humarap sa media. The podcast of the President. Podcast number 1. Kailan pa yung next? Kasi, well, this many who have... Podcast number 1. So, ibig sabihin, maraming planong podcast si BBM. Ang tanong, ang matagal ko nang sinasabi at matagal ko nang kine-question kay BBM. Even nung lumabas yung podcast, kine-question ko na sa kanya ito. At ngayon, itatanong sa kanya. Pakinggan ninyo. Parehas kami ng nasa isip. Senate are saying that he showed, that he was empathizing with the people. But, parang walang spontaneity daw. Sana po hindi masyadong curated. Kailan ba kami... Di ba? Scripted na scripted eh. Yun ang problema dyan sa podcast na yon. Halatang halata eh. Scripted. Kailan ba kami makakaasa na may susundan ba po itong podcast number 1? Kailan ang susunod? Kailan susundan ang podcast number 1? Yes, there will be more. Kita mo, nauutal-utal siya. Pansinin nyo, pag sumagot to si Claire, pag about Duterte, yung atake, yung confidence ni Claire, yung hindi siya nagkakabulol-bulol, talagang talagang atake. Pag yung kahinaan ni Marcos, iko-consult ko, hindi ko alam yan, nagkakabulol-bulol, ganyan ulitin natin, si Claire. Be more podcast to there will be more. 1. Yes, yes, there will be more. Yes. Diba? Sa atake ba niya kay Duterte, nagagaganyan yan? Alam mo kasi ito si Claire. Alam niya kasi, palpak talaga yung amo niya. So, ang strength niya, mang-asar lang sa Duterte. That's it. Nothing more, nothing less. Yung position niyang yan is to attack Duterte. Not to defend the president or even ipakita yung magandang gawa ng presidente. Sa bagay, mahirap talagang i-defend ang presidente. Alam mo yung naiisip ko dyan?
Yung nakakita na ba kayo ng gorilyang nilagyan ng makeup? Ha? Ang hirap pagandahin, di ba? Yan ang trabaho ni Claire. Kaya pag ang tanong is about Bongbong Marcos, hindi ko pa alam, hindi pa namin napag-usapan. Di ba? Pag tanong kay Duterte, straight siya. Nagbubulol-bulol. At saka, ano siya? Yung unsure siya sa sagot niya. Why? Palpak kasi talaga yung amo niya. Parang pangit na gorilya na pagagandahin mo. Ang papel ni Claire is just like a makeup artist ng isang gorilya. So kahit anong gawin niya, pangit talaga, hindi mo mapapaganda yung gorilla eh. Anong gagawin niya? Ililigaw niya. Sabi niya, sige nga, paano mo pagagandahin yung gorilla? Tatanungin si Claire. Anong sasagot niya? Alam nyo, kasalanan lang ni Duterte yan eh. Si Duterte, hindi maganda. Si Duterte, ugaling tiyonggo. Yun ang style. Iligaw. Alisin. Yung pangit ni Bongbong Marcos, iba to sa iba. Pero kahit anong bato mo sa iba, the fact remains, yung amo mo, tiyonggo pa rin. Podcast to come. So that he will be the one speaking to the people. Naku, ginamit pa. He will be the one to speak. Talk to the people ba yan, Claire? Talk to the people? All his feelings, all his frustrations, all his happiness, on his Wala kaming pakialam sa frustrations niya. Wala kaming pakialam sa feelings niya. Wala kaming pakialam sa anumang galit niya sa mundo. Wala kaming pakialam doon. Ang pakialam ng Pilipino, gawin niya yung tama. Being a leader, itawid niya ang Pilipinas sa gutom. Huwag ka makipagkwentuhan ng personal mo dyan. Wala kaming pakialam sa'yo, Marcos. Performance and programs. So we will just Yan ang gusto namin programs. I believe there will be more podcasts to come. What about a press con? Really? Yon, di ba? Yan ang lagi naming sinasabi, Marcos. Kasi alam namin, duwag ka, Marcos, sa debate. Alam namin, even yung debate mo sa SMNI, duwag ka, Marcos. Walang laman ito. Ayan ang totoo. Takot ka nga sa debate eh. Anong klase kang presidente? Kaya nga sinasabi namin, ba't ka nagpa-podcast? Press con. Facing the media. Hindi naman Yan, yung tanungan facing the media. puro kayo. Hindi naman sinasabi namin sa WANA kami sa inyo. Oo, hindi dapat puro si Claire. Pero it would be great for the president to go before the media. And if I may add, no, before you answer, attorney, yun din po yung promise ni Presidente sa atin earlier this year. Sabi niya, I will be facing the media more. It happened exactly one more time, right after nung ICC arrest ni former President Duterte. And then we did not have Q&A anymore with the President openly. Yan, ganda, no? Sabi, bakit hindi tayo mag-press con? Yung tanungan. At yan ang pinangako ni Presidente sa amin. Magkakaroon tayo ng regular na press con. Tanungan, hindi podcast. Kasi yung podcast, recorded yun eh. Controlled environment. Si Katunying magtatanong ba sa'yo ng alanganin yan? Ang itatanong sa'yo ni Katunying, yung gusto mong sagot.
Yung gusto mong tanong. Kung hindi, dapat nga live yan eh. Kung hindi controlled yan. Kung hindi controlled environment yan, dapat may ibang nagtatanong dyan. Press con. Eh, yung pangako mo magkakaroon ng press con, isang beses lang nangyari, duwag ka talaga, BBM. Yan ang hinihingi ng taong bayan. No? Pakinggan natin na sagot ni Claire. So as of now, what I have learned that there will be podcast, but with regard to the press briefing, we will just check. I have not been informed of any press briefing to be scheduled. Ayan si Claire. 'Di ba? Pag atake sa Duterte, always sure. Ano sabi niya? Pag podcast, meron pa kasunod. Pero pagdating sa press con, hindi pa siya na-inform. Hindi pa niya sure. That's Claire. Ang hirap mag-makeup sa gorilla, no? Ang hirap pagandahin ng gorilla. Yeah? Nakita niyo yung sinasabi ko parati. Observe niyo yan kay Claire. She is always sure if attack sa Duterte. If about Marcos, hindi siya sure. Dapat dun nga siya sure eh. Yun nga ang trabaho mo eh. It's all about Marcos. It's not about Duterte. Kaya dapat, pag ang tanong Marcos, alam mo, sagot, hindi yung hindi ka na-inform, hindi ka sure, I need to check on this. Di ba? Hinayar ka ba ng Duterte? Ang nag-hire sa'yo si Marcos. So you should be always ready. Hindi I have to check on this. Ano ka ba namang, Claire? But anyway, if there will be one press briefing that will be scheduled, I will be the one to tell you, to reveal it to you. One. Ano sagot niya? I re-reveal ko sa inyo. Ako magsasabi, magkakaroon ng isang press briefing. Ilan? One. Hindi yun, Claire, ang gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, press con. Once a week man lang. Minimum. Hindi na nga dapat pinag-uusapan yung press con eh. Dapat pagka may problema, lumalabas agad si Marcos. Hindi siya dapat duwag. Hindi na pinag-uusapan, kailan ba magpe-press con? Dapat lagi. Sa laki ng problema ng Pilipinas, dapat labas siya ng labas. Dapat nga every Monday nandiyan siya eh. To address the people. Claire, gamitin nyo naman yung utak ninyo. Sabihan mo yung boss mo. Okay, well, I guess we'll have to settle with the podcasts for now, Attorney Claire. No? But speaking of the podcast... Yan ang presidente natin. We have to settle for now sa podcast. Sinabi po doon ni President Marcos that he's open to reconciling with his enemies. Kasama na po doon, syempre mga Duterte. But you have the side of the Dutertes, such as Attorney Sal Panelo saying na for the President to prove his sincerity, ay ibalik daw po niya ang dating presidente dito sa Pilipinas. Ang tanong, kung talagang sincere si Marcos sa unit team, sa pakikipagtulungan at hindi puro politika, pabalikin si Duterte. Ano sagot ni Claire? What does the palace have to say to that? Well, anyway, the president is very clear. When he said that he would be open for reconciliation, anyway, the name of Duterte was mentioned, so definitely he will say yes. And to all the people that may be have opposing objectives, opposing goals, or policies, everybody he wants to be in collaborate. Wait. What I mean is he is ready to be at peace with them, to be in unity with them, so that he can perform. He can set the goals for the country, and there will be no more obstruction. So that his goals and the promises would be given to the people. But to have this kind of condition
for just a reconciliation. We believe that the president will always be upholding the Constitution, comply with the laws, and that's it. There would be no condition with regard to the reconciliation. He would not just be settled, he will not settle with the personal interest or request of a certain personality or certain. Yan, tatinan niya ha. Tinanong, kung meron kang seryoso to si BBM makipag-unity at reconciliation, sabi, pauwiin si Duterte. Anong napansin niyo sa sagot ni Claire? Yung sagot ni Claire with conviction. She is sure about her answer. Yan yung sinasabi natin kanina eh. Pag-a-attack sa Duterte, alam niya ang stand ni Marcos. Did you notice that? Pero pagpatungkol ang tanong kay Marcos and tanong about himself, I have to check on that. I have to check on that. I have to check on that. I am not sure about it. I will confirm you that. I will confirm this. Puro ganon. Pag tinanong si Marcos about Marcos, wala siyang alam. Laging tatanungin. Pag tinanong siya Marcos about Duterte or attack Duterte, she is sure about it. Yan si Claire. Pansinin nyo sa lahat. Pangalawa, nagsabi naman niya, hindi dapat yung reconciliation ay merong naka-attach na condition na may personal agenda. Marcos will uphold the law. Uphold ba yung kinidnap nyo? Walang jurisdiction ng ICC. Attorney Claire, abogado ka. Alam mong ang daming nalabag na batas. What upholding the law are you talking about? Anong batas ang sinasabi mo? 'Di ba? Ang sabi nito, yung reconciliation dapat walang kondisyon na na personal agenda. Hindi po personal agenda 'yon. Kasi kung habol nyo talaga is about habulin ang confidential funds, bakit kay Sara lang? Even Marcos himself, nuknukan ng daming confidential funds. 'Di ba? Mas malaki di kay So kung patas at patas ang pag-uusapan, isa lang hihingi namin sa'yo. Huwag double standard. Pag gagawin nyo kay Duterte, gawin nyo rin sa iba. Gawin nyo rin sa kakampi ninyo. Yung panggigipit nyo nga sa Duterte, yung isa nga nahulihan pa ng marijuana yung anak Ginalaw nyo ba? Umimik ba kayo? Yung confidential fund, silip kayo ng silip. Ay yung sinasabi ni Chanko, galing na mismo sa campaign manager nyo. Nagkakabayaran. Oh. Inimik nyo ba? Kinestyon nyo ba ang confidential funds ni Marcos na sobrang laki? Ito mahirap sa inyo Double standard kayo, napaka-hipokrito ninyo. Pero pansinin ninyo Bakit tinanong ni Katunying yun kay Marcos? Sa tingin ninyo, random question yon? Hindi. Gusto ni Marcos, tanungin siya about it. Kaya nga yan ang mahirap sa podcast Alam natin, controlled nung ini-interview. Hindi yung nang i-interview. Wala silang katunayan na yan ay talagang hindi pain tanong.
Hindi tanim tanong. Pinain niya ni Marcos. Gusto ni Marcos yan. Yung tanong na yan. Otherwise, press con sana ang ginawa niya. So bakit sa tingin ninyo gusto ni Marcos? Tanong sa kanya yan. Para sa taong bayan, siya yung mukhang mabait. Gusto niya makipagbati sa Duterte. Style ni Marcos yan eh. Marcos is always cleaning the outside. Panglabas lagi ang nililinis. Pero hindi katotohanan. Tingnan mo. Wag na daw, magtrabaho na lang, wag mamuliti ka. Tinanggal si Arnel Ignacio. Mamaya i-discuss natin. Hindi pinaupo ang Duterte Youth Party List. Bakit? Dahil sinampahan siya ng impeachment. Diba? Gusto niya ng reconciliation, ganyan ang pinagagawa niya. Gusto lang niya makita ng tao. Kita nyo, nakikireconcile. Yung mga bobo naman, akala niya, nila talaga nakikipag-reconcile si BBM sa mga Duterte. Hindi po. Plastic yun. Tingnan nyo. Si Marcos, all talk. Puro salita. Lip service. Tingnan nyo yung gawa. Wala. Next topic tayo. Ito, next, pag-usapan natin, resignation ng mga sekretary. Sulsul nga ba ni Lisa? Kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balasalaan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang economic team mananatili. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw matapos pagbitiwin ng kanyang buong gabinete, agad inanunsyo ng Malacanang na 7 sa kanila ang mananatili sa pwesto. Si retired Chief Justice Lucas Bersamin, mananatiling Executive Secretary. The President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng 5 kalihim ng kanyang economic team. Yan ay sina Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Ralph Recto, Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Pero may ilang... Okay, eto yan. So pinag-resign niya, ang kwento dyan, pinag-resign niya yung mga secretaries. Tapos, meron naman siyang hindi pinirmahan. Meron siyang hindi tinanggap na resignation. Tingnan niyo to si Marcos. Niloloko talaga Pilipino, no? Unang, galawang duwag na yan. Bakit mo pinag-resign? Tanggalin mo. Kung alam mo, palpak, sabihin mo, oy, lumayas ka dyan, palpak ka. Ang kaya mo lang galawin, yung mga katulad nila, na hindi mo kakampi. Nila Arnel Ignacio. Yung patas. Pero pag mga kaibigan mo, hindi mo kayang sabihin, weak ka talaga, Marcos. Dapat tinanggal mo, ay, Boeing. Mga ganun ba? Example lang. Palpa ka. Alis ka dyan. Pinag-resign mo lahat. Tapos may ni-retain ka. Dilinis pa nga lang ka. Ayan ang katangian ni Marcos. Hindi niya kaya. Pagka meron siya mangyari, hindi niya kaya mang diretso. Weak. Di ba? Panluloko nung ginawa niya sa tao. Di gumagawa lang siya ng issue. Alam mo, para sa akin, gusto lang na itong pagtakpan yung kapalpakan ng eleksyon. Drama lahat ito. All drama to.
sobrang bulilyaso yung eleksyon. Una, ayaw maniwala ng taong bayan na hindi nagkadayaan. Pangalawa, they failed. Marcos failed alyansa. Hindi niya naipanalo. Isipin mo, ang nasa top, Duterte at saka Pink. Tapos siyang nakaupong presidente. It speaks a lot. Ayaw na ng Pilipino sa Marcos. Masakit, Marcos, di ba? Yan ang katotohanan. Ikaw lang ang presidente, hindi nakapagpatap ng mga senador mo. Kasi ayaw na ng tao sa iyo eh. Hindi ka na nakakatulong. Wala ka nang naitulong kung hindi pera at makinarya. Pero yung pangalan mo, Marcos, dumidistansya na nga sa iyo eh. Pansin mo nung eleksyon? Yung victory party nyo nga walang umaten, lito lapit lang daw. Oh, dumidistansya na sila sa inyo, sa'yo. Kaya ito, pantakip. Pantakip sa kahinaan mo na magpanalo ng kandidato. Dahil ayaw na, sukang-suka na sa'yo ang taong bayan. Kaya blanco ngayon niya, no? Tapos may pinabalik ka. Rigodo ng ginawa ang Pangulo. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations, kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Agdameo na magre-retiro na. Sige, magsiritay na kayo. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Lutilla si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahinga raw muna pero maaaring ma-appoint muli sa ibang posisyon. Magsisilbi namang OIC ng DOE, si Yusek Sharon Garin. Nauna nang sinabi ng Malacanang na Ito lang ha. Nako'y napapaisip. Idea kaya ni Marcos? Kasi may nagsabi sa akin eh. Mahina utak nito si Marcos, weak to. Hindi niya maiisip yung idea na magpa-resign ng cabinet. Kaya nga yan ang pinost ko sa Facebook ko eh. Hindi niya idea. Ito ba, Marcos, Bongbong? Matanong ko lang. Idea ba ni Lisa to? Naisip ko, kanino kaya idea? But it's not an idea of Marcos. Napaisip ko, si Lisa kaya? Kasi in-stylean. Alam naman natin to si Lisa at saka si Tamba talagang sila yung kampi-kampi dyan, di ba? At may kumalat nga na di umano nagkakalaglagan na pinapatanggal nga. Di umano may lumabas na letter na may mga cabinet members ni Marcos na pinapatanggal di umano etong sila Tambaluslos dahil sa mga kapalpakang ginawa. Mga wrong decision na tinatamaan ng Malacanang. Di ba? Nabalitaan nyo yun. Totoo man yun or hindi, biglang pumutok yung kay Chanco. Anong sabi niya? Kaya naman napilitan lang yung mga congressman pumirma ng impeachment dahil hindi sila releasan, hindi sila bibigyan ng budget pang proyekto. So, para mabigyan sila ng budget pang proyekto, pumirma sila. In short, nagkaroon ng vote buying. 'Di ba? Ginamit ang pondo ng taong bayan para manipulahin ang mga congressman na mukhang pera. So, pirma sila. So, kung titingnan natin, itanggi man ng Malacanang na meron siya mga sekretary na sinasabing tanggalin si Tambaluslos na nag-leak yung papel, whether totoo yan or hindi, lumalabas, hindi natin masisisi ang taong bayan kung iisipin nila na totoo. Dahil mismo yung kanilang campaign manager ng Team Alyansa
nung nakaraang eleksyon ay nilalaglag si Tamba. So in short, may laglagan na coming from the palace and the house. Kasi talagang nararamdaman na nila yung pressure ng taong bayan dahil sa kapalpakan at gutom na nangyayari sa bansang Pilipinas. So, magsisisihan niyang mga yan. Naintindihan po? So, maglalaglagan niyang mga yan. Kaya napaisip ako, talagang, alam mo, alam naman natin yan na etong si Lisa at saka si Tamba, close yan eh. Di ba? So, hindi kaya idea ni Lisa, napaisip lang naman ako, napatanggal itong mga sekretary dahil gusto niya matanggal to sila Boying, itong Rimulya Brothers. Diba? Na di umano ay gusto namang tanggalin si Tamba. Pero hindi nila pwedeng diretsuhin itong sila Boying, di ba? So, kunwari, pinapatanggal lahat, pero merong pinabalik. No? Ako, opinion ko lang naman yan. Kasi, sa mga darating na mga pangyayari pa sa bansang Pilipinas, look at the signs na laglagan. Maglalaglagan ang Malacanang, possibly, and house. Because they need to blame someone sa kapalpakan. Diba? Nagagalit ang taong bayan, nararamdaman nila yung pressure, hindi naman nila pwedeng, hindi nagiging effective kasi trinay nilang ilaglag ang Duterte. Instead na malaglag ang Duterte, lalong lumakas. So, sinong ilalaglag nila? Hindi na nila kayang ilaglag yung kaaway, ilalaglag nila yung kakampi. Kaya nga ngayon, yung kaaway nilang dilaw, yung kaaway nilang pinklawan, kinukuha pang kakampi. Nagigets nyo yung nangyayari sa political arena natin? Yung political temperature. Ha? Ganun pong nangyayari ngayon. Hindi nyo malaglagan Duterte sa kapalpakan ninyo, magsisisi kayo ng iba, ng kakampi ninyo, and then kukuha kayo ng sinuka ninyo na dati nyong kaaway na pumunta sa panig ninyo dahil alam nyo hindi effective. Gegets? Para ilaglag yung kabilang kampo. So, abangan po natin. Abangan natin kung magpapatuloy. Tandaan nyo to sasabihin ko. Kung magpapatuloy ang laglagan ng Malacanang at house. Observe nyo yan. Ang pangunahing batayan kung sinong mananatili at sinong masisiba. Una, ang performance sa trabaho at ikalawa, issue ng katiwalian sa pinamumunuang ahensya. Si Loizaga hindi naman daw nasangkot sa issue ng katiwalian, pero maybe there is just a perception, I don't know how fair or unfair that perception is, na mas... Basta ito abangan natin. Abangan natin yung mga susunod pa na galawan dyan, no? And, kumbaga sa boxing, corner na sila eh. Na-corner sila. And unti-unti na talagang kumbaga nahihilo na si Marcos. Nabubugbog na. Boxing po, hindi po to death threat. Hindi ito sakitan. Sports po. Nabubugbog na. Nasusuntok na ng kalaban. So, hindi na nila malaman ang gagawin. Kaya nga itong cabinet resignation, isang gimmick nila yan eh. Di ba? Para magkaroon ng time out. Di ba? Pag sa boxing, kung nahihilo ka na, anong gagawin mo? Yayakapin mo yung kakampi, yung kalaban mo. Ganyan ang ginagawa. Kasi hindi na nila kayang lumaban head on. Niyayakap na lang ng niyayakap para hindi sila ma-knock out. Ganyan po ang ginagawa ng Malacanang. Next topic po tayo. Eto. Debate BBM versus Arnel Ignacio. Sana maganap yan. Pag-usapan natin. Idiniin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng
mahigit 1 bilyong piso para sa itatayong halfway house ng OWA. Wala umano siyang kinita sa transaksyon. Nakatutok si Mariz Umali. Humarap sa media sa unang pagkakataon si dating OWA Administrator Arnel Ignacio mula nang sibakin sa kanyang pwesto para magpaliwanag ukol sa alegasyon kaugnay ng hindi umano otorisadong pagbili sa lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Ignacio, dumaan daw ang transaksyon sa tamang proseso. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak, nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Ayan. Ito ang problema ngayon, ha? Problema kay Marcos. Pinagbintangan si Arnel Ignacio. Kaya di umano tinanggal. Tapos ginatungan pa ni Marcos yan. Tatanggalin natin yung mga sekretaryeng ganito, lalo na yung may mga anomalous deal na yan. Alam nyo na. Alam nyo naman si Marcos gatong eh. Parang yung ginawa sa KOJC na walang pumasok ni isang baril doon sa KOJC. Oh. Alam nyo yung ginawa niya sa KOJC yun. Alam mo, wala siyang alam. Nabubulungan siya. Ingat ka sa bumubulong sa inyo. Baka demonyo yan, Marcos. Yung bumubulong sa iyo, ha? Kasi maling info yung binibigay. Same thing na nangyari kay Arnel Ignacio. Nabulungan na naman to ng mali. Hindi daw dumaan sa proseso. Marcos, mag-ingat-ingat ka nga sa kadidikit mo sa mga demonyo. Kung ano-ano binubulong sa'yo. Ikaw naman, sunod ka ng sunod, di mo alam. Kaya lagi kang napapahiya. Paano anomalous deal? Dumaan sa proseso. Lahat naman daw ginawa ni Arnel Ignacio. Oh. Ngayon, kung hindi totoo to Marcos, tanungin mo yung mga dinaanan niyang proseso. Totoo bang dinaan to ni Arnel Ignacio sa proseso? Kung hindi, sa tingin mo, magdebate kayo. Pag-usapan yung mabuti yan. In public. Para madinig namin. Wag duwag, Marcos. Kasi ang ginawa mo rito, ang ginawa nyo kay Arnel, gusto nyo lang siyang tanggalin talaga. Dahil hindi nyo mahawakan sa liig. Meron kayong gusto maiposisyon dyan. So ano mangyari? Pinagbintangan nyo, that is unfair. Mas mabuti pa, hindi kita type, Arnel Ignacio, mag-file ka ng resignation. Umalis ka na dyan. Matatanggap pa siguro ni Arnel yun. Hindi ako nag-appoint sa'yo. Bata ka ni Tatay Digong. Ganunin mo na lang. Tapos tanggalin mo. Mali yun. Pero at least may bayag ka. Hindi ka duwag. Kasi ganyan lagi ginagawa mo, Marcos eh. Sasabihin mo, ayaw mo ng impeachment. Pero may gumawa ng impeachment para sa'yo. Sasabihin mo, ayaw mo ng EDCA. Pero pinapasok mo yung mga Amerikano. Nagkaroon tayo ng EDCA. Sasabihin mo, ayaw mo ng ICC. Pero pinakidnap si Tatay Digong, pinapasok ng ICC. Office of the President pa, di umano ang nagbayad ng private jet para kidnapin si Tatay Digong. That is your style. Hindi mo kaya humarap. Yung gusto mo at yung ayaw mo, hindi mo masabi ng derechahan. Mas mabuti pang sinabi mo, tatanggalin kita, Arnel, lumayas ka sa harap ko. Maliman. Nagpakatotoo at nagpaka-leader ka. Hindi ka nagmukhang duwag. Yung ginagawa mo kay Arnel, gawaing duwag yan. Tinanggal mo, tas pinagbintangan mo. Para hindi sa'yo masisi. Ang problema, dumaan sa proseso, malinis yung tao eh.
Anong gagawin mo ngayon? Di ko kontrahin mo na mali siya. Magdebate kayo. I'm sure may ebidensya to. Di ba? Pag may gusto kang tanggalin, Marcos, ikaw mismo. Huwag mo iutos sa iba. Kaduwagan yun eh. Pakalalaki ka. Presidente ka eh. Pinagbintang-bintangan ninyong naku, pambihira talaga to si Marcos. So. Anomalous deal. Ang biniling lupang may lawak na 6,499 square meters malapit sa NAIA Terminal 1, Kasi ang tagal na nito eh. Hindi naman to nagkakaproblema. Wala akong nabalita ang ano neto. inilaan para sa itatayong halfway house ng OWA. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyong may kinita siya sa transaksyon. Napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma. Na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. Wala po akong kinita dito. Nilinaw din ni Ignacio na Land Bank ang nagtakda ng halaga ng lupa at ito rin ang sinunod ng OWA sa pagbabayad. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. O, di ba? Ba't di nyo tanongin ng Land Bank kung nagsasabi ng totoo si Arnel? At kung sinabi ng Land Bank na tama ang sinasabi ni Arnel, magpakalalaki ka, mag-apologize ka, Marcos. Hindi porket presidente ka, bintang ka ng bintang. Sinabi mo walang pumasok na baril sa KOJC. Ni hindi mo binawi, ni hindi ka nag-apologize. Kalat na kalat sa mainstream, sa social media, ang daming pumasok na baril sa KOJC. Hindi ka nagpakalalaki, hindi ka nagpakapresidente. Ni hindi ka nagsorry. Ganyan kaya ang hilig nyo magbintang. Pinagbintangan nyo si Tatay Digong, pinagbintangan nyo si BP Sara, pinagbintangan nyo si Pastor Kibuloy. Eto ngayon, lahat na lang. Tapos pag mali, wala ka man lang pagkalalaking umamin. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. Isa pa yun, di ba? Hala, kinausap nyo yung tao. Yan ang problema sa inyo. Ginawa nyo rin kay Bantag yan eh. Biglang pinagbintangan si Bantag. Ano ba naman itong administrasyon natin? Ay, nako. Hanggang dyan na lang po muna tayo, no? Huwag pong kakalimutan, i-like tong video na ito. At sana kung kayo naman ay nanonood at consistently nanonood kay Coach Oli, baka naman makahingi ng konting lambing. Subscribe po kayo sa channel ko, Coach Oli News PH. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everybody.